Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigilo namin tagapakinig. Muli kaming bumabati ng maligayang araw ng Huwebes, May 13. Kumusta po mga kapatid, mga ginigiliw namin tagapakinig, mga ating mga kaibigan, ang ating buong magdamag na pansamantalang pagpapahinga. Nawa tayo nasa mabuting kalagayan sa umagang ito. Tayo nagkaroon ng makalangit na panaginip at hindi binigyan tayo ng magandang kalusugan ng Panginoon. Pasalamatan natin siya, mga kapatid, sa panibagong duktong ng buhay na pinagkaloob sa atin. Sa umagang ito tayo muli mag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Tayo muli magpapalakasan sa isa't isa. Tayo muli kakain ng tinapay ng buhay. Atin po itong pagsalu-saluhan, mga kapatid. Ngunit bago tayo mag-upisa, tayo po muna ay sumandaling humingi ng patnubay sa ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, sa umagang ito pinasasalamatan ka namin sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong duktong ng buhay. Bigyan mo muli kami, Panginoon, ng pagkakataon upang kumain ng tinapay ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at ginising muli kami sa aming pag-aaral, Panginoon. Humihingi kami ng gabay, humihingi kami ng karunungan na nagmumula dyan sa iyo sa kinastasan. Patnubayan muli kami, Panginoon, at nawa mabusog kami sa tinapay na ito. Gayon din may tanim sa aming puso at isipan at magbunga. Ang mas mahalaga, importante, Panginoon, ay maibahagi namin ito, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon muli na ginamit kami bilang instrumento. Patawad, Panginoon, pakilinisin kami upang kami maging karapat-dapat sa pag-aaral sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating maikling topic ay may pinamagatang Prayer Moves the Arms of Omnipotence. Ang ating pong Panginoon ay omnipotence, no? Makapangyarihan, pinakikilos ng panalangin, ang bisig ng makapangyarihan sa lahat. Alam niyo, mga kapatid, napag-aralan natin na ang pananalangin ay kailangan talaga ay mataimtim, sapagkat itong panalangin nagsisilbing mabangong insenso sa Panginoon, ang tapat na panalangin, sapagkat ito ang ating nagiging sandata sa oras ng kagipitan. At remind ho natin na hindi lang sa oras ng kagipitan dapat tayo manalangin, dahil maya't maya, ang lahat po ay dapat inatalaga natin sa ating Panginoon, sapagkat kapag dumating ang pagsubok, mga kapatid, na tila ba hindi maipaliwanag, huwag nating hayaang masira ang ating kapayapaan. Marami tayong mga hinaharap na pagsubok na minsan halos mamove na yung ating pagkatao. Talagang kahit na di makatarong ang pagtrato sa atin, ay huwag nating hayaang lumitaw ang silakbo ng damdamin, sapagkat ito yung natural natin, yung tao na mag-rage, nagagalit tayo minsan. Huwag po natin itong hayaan, sapagkat ang malinaw po ang sabi ng ating Panginoon, sabi sa Deuteronomy 31:6, Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them, for the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you.
Yan ho, maliwanag ho ang sabi ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Sasamahan tayo. Minsan tayo mga kapatid sa ating trabaho, nakakaranas tayo ng discrimination. Ay natural naman ho yan. Sapagkat tayo ay nabubuhay pa sa isang makasalanang kapaligiran. Pero ang sabi dyan ng Panginoon ay huwag tayong matakot. Huwag nating hayaan na lumitaw ang silakbo ng damdamin. Habang tayo sumusulong sa mundo ng kasamaan, mga kapatid, walang sino man sa atin ang kailangang magyabang na hindi tayo magkakaroon ng kahirapan. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang pagsubok, may kanya-kanyang mga vices pa, may kanya-kanyang problema, mga kapatid. Huwag tayong magyabang na porque ganito nga katayuan ko, hindi ako madaratnan ng kahirapan. Hindi po ganun. Ngunit ang mismong mga kahirapang ito dapat ang magdala sa atin sa silid tanggapan ng pinakamataas sa lahat, mga kapatid. Dapat itong mga kahirapan ito, mga pagsubok, ang ating maging motivation na lumapit sa Panginoon, na manalangin, mga kapatid. Maaari tayong makahingi ng payo mula sa Kanya na may walang katapusang karunungan. Ang tanging Panginoon lang po ang magbibigay sa atin ng magandang counseling na naaayon sa banal na kasulatan. Counseling, mga kapatid, na makatarungan at may kapayapaan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Psalms 50:15, ang sabi dyan, "Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me." Mga kapatid, malinaw ho ang sabi sa aklat ng Psalms, sapagkat alam naman natin ang mayakda nito ay talagang dumaan sa napakaraming pagsubok at napakaraming gera. Sabi dyan a lot of battles and fights. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, sa Panginoon kay Haring David, "Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and you shall glorify me." Tumawag ka sa akin sa panahon ng kabagabagan. No, hindi niya tayo papabayaan, mga kapatid, sapagkat inaanyayahan tayo. Ilapit sa Kanya ang ating mga kaguluhan at pangangailangan. Ang ating pangangailangan ng tulong ng Diyos. Inatasan niya, mga kapatid, tayong mabilis sa pananalangin. Sa sandaling magkaroon tayo ng kahirapan, maghandog tayo sa Kanya ng taos-puso na taimtim na panalangin. Sa ating mga matyagang panalangin, nagbibigay tayo ng katibayan ng ating matibay na pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Ito nagsisilbi na ang ating Panginoong Diyos, ang ating muog. Meron tayong personal relationship sa Kanya. Sapagkat nga nasusulat sa aklat Mateo, ask and it shall be given. Kumatok tayo, at pagbubuksan tayo, mga kapatid. Ang damdamin ng ating pangangailangan ang nagdala sa atin upang taimtim na manalangin, mga kapatid. At kikilos ang ating Ama sa langit ng ating mga pakiusap. Hindi ho bingi ang ating Panginoon. Hindi ho bulag, hindi ho pipi, mga kapatid, sapagkat makapangyarihan ang ating Panginoon. Madalas na yaong mga nakakaranas ng paninisi o pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya ay natutuksong mag-isip na itinakwil na sila ng Diyos. Ito po ay madalas na nararanasan ng isang Kristiyanong mananampalataya, yung bang nagse-self-pity. Minsan ay naiisip natin, pinabayaan tayo ng Panginoon. No? Iniwan niya tayo. Pero hindi ho ganon, mga kapatid, ang ating Panginoon. Sa mga mata ng tao, ay iyon ho ay kabilang lamang sa minorya. Sa lahat ng nakakita ay nagtatagumpay ang kanilang mga kaaway sa kanila. Ngunit,
huwag nilang pahintulutang suwayin ang kanilang konsensya. Siyang nagdusa para sa kanilang kapakanan at nagpasa ng kanilang kalungkutan at paghihirap ay hindi magpapabaya. Sapagkat mga kapatid, ayon nga sa napag-aralan natin mga nakarang araw, ay faithful ang nagbigay ng promise, mga kapatid. Tumawag lang tayo sa Kanya. Tapat ang Panginoon, tayo diringgin. Sabi diyan sa aklat ng Hebreo, mas maganda ho mga kapatid kung mayroon kayong mga banal na kasulatan, ating basahin siya. Maganda ho kasi ang nilalaman ng aklat na ito. Ang chapter 11 po ay nagpapahayag ng matinding pananampalataya at panalangin ng mga patriarka at ang mga propeta. Sabi ho sa Hebreo chapter 11 ay umpisan ho natin sa sa verse 30. Para ho mas maganda at maintindihan natin. Ang sabi diyan, by faith the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. Sa loob po ng 7 araw, bumaksak ang wall of Jericho. By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Naligtas po si Rahab. And what more shall I say? For the time would fail me to tell Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the prophets. Ito yung mga patriarchs and prophets na matatagpuan pa natin sa mga lumang tipan. Yung pong by faith they overcome. Who through faith, ang sabi dyan sa 33 hanggang 34, subdue kingdoms, work righteousness, obtain promises. Obtain promises. Tapat po mga kapatid ang nagbigay ng promise. Stop the mounts of lions, quench the violence of fire, escape the edge of the sword, out of weakness were made strong, become valiant in battle, turn off flights the armies of the aliens. Maliwanag ho ang sinabi dyan. Yung pong pananampalataya ay ito po ay meron kaduktong na mataimtim na panalangin, mga kapatid. Hindi pinababayaang mag-isa nang walang kalaban-laban ang anak ng Diyos, mga kapatid. Napapakilos ng panalangin ang bisig ng makapangyarihan sa lahat. Yan po yung title ng ating maikling topic. Tumawag lang tayo sa ating Panginoon. Ang panalangin, mga kapatid, sabi diyan, nagpapasuko sa mga kaharian, kingdoms, tumanggap ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng leon at sumugpo ng kalupitan ng apoy. Ayan ho, malalaman natin kung anong kahulugan nito kapag narinig natin ang mga ulat ng mga martir na namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Yan ho yung binasa natin, mga kapatid. Nagpaurong ng mga hukbong dayuhan. Turn off to flights the armies of the aliens. Sa pamamagitan ng pagtawag nila sa Panginoon, hindi sila pinabayaan, mga kapatid. Sabi nga dyan sa Psalms 41:2, sapagkat ang Haring David po ay napakarami ng karanasan, a number of battles, Ang sabi diyan, the Lord will preserve him and keep him alive, and he'll be blessed on the earth. You will not deliver him to the will of his enemies. Kung sinusuko lang natin, mga kapatid, ang ating mga buhay sa kanyang gawain, hindi tayo kailanman mailalagay sa katayuan kung saan hindi naglaan ng Diyos ng mga panustos. Marami pong mga ahente ang gagamitin ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pabayaan. Ano man ang katayuan, mayroon tayong patnubay na gumagabay sa ating landas. Ano man ang kabagabagan, mayroon tayong tiyak na tagapayo. Ano man ang kalumbayan, pagdadalamhati o kalungkutan, mayroon tayong maawaing kaibigan, mga kapatid.
Alam niyo sa ang propetang Jonas sinabi sa aklat ni Mrs. White pag nakipag-usap siya sa ating Panginoon ay itinuturing niyang kaibigan lamang. Ganoon ang mga kapatid. Meron tayong maawaing kaibigan na sabihin natin ang ating mga hinaing, ang ating mga silakbo ng damdamin, pakikinggan ho niya tayo mga kapatid. Ang sabi kung sa ating kamangmangan ay nagkakamali tayo ng mga hakbang, hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat nasusulat dyan sa John 14:6 nga, ang sabi mga kapatid, ang kanyang tinig na malinaw at nagtatanggi ay marinig na nagsasabing, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Gaya din ang sabi sa awit 72:12, sabi po, sapagkat kanyang iniligtas ang nangangailangan kapag tayo'y nanawagan, ang dukha at ang taong walang kadamay. Maliwanag po ang sabi ng ating Panginoon sa Psalms 44:3, for they did not gain possession of the land by their own sword, nor did their own arms save them, but it was the right hand, your arms, and the light of your countenance, because you favored them. Mga kapatid, bibigyan ho tayo ng pabor ng ating Panginoon kung tayo'y tatawag sa Kanya. Meron tayong taimtim na pananampalataya, sapagkat sabi sa title ng ating maikling topic ay pinakikilos ng panalangin ang bisig ng makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon po ay omnipotence. Sabi dyan ni ang sarili nilang mga kamay ay nagbigay sa kanila ng tagumpay, kundi ng iyong kanang kamay at ng iyong bisig at ang liwanag ng iyong mukha, sapagkat ikaw ay nalulugod sa kanila. Mga kapatid, napakaganda ho ng ating napag-aralan. Ini-invite ho tayo ng ating Panginoon na tumawag sa Kanya, sapagkat ito po ang ninanais ng Panginoon, na kilalanin siya bilang tagapagligtas, bilang Ama, bilang kaibigan, matalik na kaibigan. Siya po ay maawain, hindi niya tayo iwan sa oras ng kagipitan, mga kapatid. Sa umaging to, bago tayo pansamantalang magpaalam, ay tayo muna ay makakapakinig ng napakagandang awit na inaalay ng ating mga kapatid sa atin. Atin pong sila'y pakinggan. God took 6 days and created earth and moon and stars and sun. On the seventh day He rested from the work that He had done. And He blessed it, made it holy as a gift for every man, to remind us where we came from and just how this world began. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter in the joy divine, in a temple made of time. See Him worship on the Sabbath, as His weekly custom was. Feel the fury of the rabbis, for He would not heed their law. So they killed Him on a hillside, just as sun began to fade. But He even kept a Sabbath as they
maraming salamat sa napakagandang awitin na inalay nila Ate Maika from Pasig Church. Tayo po'y manalangin. Dakila at pagpalang Diyos, salamat po Panginoon sa napakagandang lesson na aming natutunan. Maraming salamat Panginoon. Patuloy kaming inaanyayahan. Patuloy kaming tumawag sa inyo Panginoon, sapagkat kayo ay makapangyarihan. Omnipotence. Diringgin niyo Panginoon ang tawag ng inyong mga anak. Sa umagang ito Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo sa amin. Kayo din salamat sa tinapay ng buhay na aming kinain. Sapagkat kami nabusog Panginoon, ito rin ay aming ibabahagi sa mga taong nakapaligid sa amin. Panginoon, pagpalain mo nawa ang mga taong nakikinig dito, Panginoon. Ibahagi nila, ikapakalat ang iyong pabalita. Maraming salamat po. Special namin dinadalangin, Panginoon, ang mga taong nakakaranas ng kalungkutan, kabagabagan, lalong-lalo na, Panginoon, sa panahon ng pandemya. Bigyan niyo sila ng liwanag at kapayapaan, Panginoon. Saang mang bansa sila naroon, Panginoon, kilusin mo ang iyong mga anghel upang gabayan sila. Maraming salamat, Panginoon. Muli kami sinamahan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat po sa kabutihan, Panginoon. Patawad kung kami nagkukulang at nagkakasala sa isip, salita, sa gawa. Linisin kami, Panginoon, sa aming karamihan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po mga ginigilaw naming tagapakinig sa paglalaan nyo ng maikling oras upang kami samahan sa pag-aaral na banal na salita ng Panginoon. Maraming salamat. Sinaluhan kami sa hapagkainan, sa pagkain ng tinapay ng buhay. Binabati po natin yung ating mga ginigilaw na listeners, yung ating mga kapatiran, ating mga kaibigan, ating mga kasama sa trabaho, ating mga kalaro. Pinangungunahan mga kapatid nung ating kaibigan si Brother Bear dyan sa gitnang silangan. Brother Bear, salamat sa patuloy mong pakikinig. Good morning sa inyo dyan. Nawa ay nasa mabuting kalagayan. Ganyan din si Ate Marlu, yung ating frontliners, yung ating mga kaibigan, yung kasama natin sa studio, si Brother Ryan Kit, yung aking ka-roommate sa trabaho, si Brother Ronel. Good morning kapatid. Yung aking mga kasama sa trabaho, si Jober, si Salvador, si Mark, si Chris, yan. Overtime yan. Dahan-dahan lang mga kapatid sa trabaho. Yung ating mga kaibigan dyan sa gitnang silangan, sa Jeddah, Saudi Arabia, nawa kayo nasa mabuting kalagayan dyan. Pinabati ko syempre yung aking pamilya sa Lipa, Batangas, at sa Barangay Kisaw, Pilya, Rizal. Si Governor Earl nga pala mga kapatid. Good morning. Father Francis, si Arnel, maraming salamat po sa paglalaan nyo ng maikling oras. Nawa tayo nabusog sa tinapay ng buhay
Pagpalain nawa ang bawat isa. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon upang maging gabay natin sa ating landasin. Kung tayo makaranas ng problema, kabagabagan, pagsubok na tila baga ay hindi natin ma-resolve, huwag po tayong mag-alinlangan. Tumawag po tayo sa ating Panginoon sapagkat siya po ay makapangyarihan. Maraming salamat po. God bless po. Good morning. May 13, 2021.